Mga kaibigan, ito po si Admin Rich. Personal po kami na dumalaw dito sa Tacloban upang pasinungalingan ang mga kumakalat na balita na si Speaker Martin Romualdez hindi man lang daw tumulong sa mga nasalanta ng Yolanda. Dito mga kaibigan ay personal naming nasaksihan at narinig ang mga testimony ng mga tao na biktima ng Yolanda. Panoorin ninyo at pakinggan natin ang aming mga na-interview na mga tao na tunay at legit na nabiktima ng Yolanda. Maraming po salamat. Panoorin po natin. Magandang araw, ako po si Maricel Galapon Rodriguez. At that time, wala ako sa pwesto. Volunteer ako na nagservisyo para sa mga tao. At that point, yun na lang pwede kong maibigay sa mga tao being as volunteer. Kasi last November 12, November 12, 2003, nag-text ako kay Sir Martin na happy birthday. Then, nagtawag siya. Sabi niya, kailangan ko yung tulong mo. Yung pala manpower ang kailangan niya sa sobrang gulo ng Tacloban. Wala kayong makuha mga tao. So, nag-input ako ng mga tao. Actually, yung Babatmundated ko, apektado din kami ng bagyo. But, hindi ganun ka devastated, hindi sa storm surge. Pero marami din. So, wala kaming mga trabaho at that time. Nag-volunteer kami. Sabi niya, manpower, report to Sir Glenn Capuchon sa RTR Hospital. So, the next following day, birthday ni Sir, nag-report kami doon. Then, dinivide yung mga tao, may sa RTR, meron doon sa Ulot. Tinatanong namin, bakit doon sa Ulot, Tolosa? Kasi may mag-babar pala na isang barko na puno ng relief goods. So, witness po kami at that time. Pinapaikutan pa yung Ulot kasi nasira talaga, wala kang silungan. Pero makikita mo yung mga tao maakit ng bundok. Makakatakot talaga kasi yung hinahanap ng mga tao, relief goods talaga ba. Tapos, meron nga doon nagpakilala na mga military sila. Darating yung truck nila, kailangan nila kunin yung relief goods. Pero tinitingnan nila namin, parang hindi man ito military na mga tao ba. So, yung ginawa, yung barko, pinapagitna muna sa dagat para hindi makuha yung mga Naghingi pa kami ng tulong. Buti na lang at that time may satellite phone doon nakatawag. May mga volunteers din na PNP, na mga retired. Tapos may, I think from Trooper na bakang Cavite yata ng mga pulis. Dumating din doon. So, saka pa nag-alisan yung mga tao na hindi namin ka-grupo. Then after doon, nagsimula magbaba. Naggawa pa nga ng area na pwede maanuhan ng barko. Kasi hindi nga makalapit yung barko, may nag-ano pa ng barko. Nasat-sat kasi yung barko. So, tanong ko lang po, no? Kayo po, yung sa personal, sa inyong family, lahat naman po ba kayo ay okay nung panahon na yon? Ay yes, oo. Lahat po ng pamilya ko okay. Yung bahay lang namin ito sira. Siguro kung ini-interview niyo ako ngayon, sa totoo talaga, tao ako ni Sir Martin. Pero nagsasalita ako dito as living witness. Kung anong nakita namin at that time. Hindi dahil sa tao ako ni Sir Martin. Sa hapon, I think mga past 4, dumating na ka-helicopter sila President BBM, si Sir Martin, si Philip Romualdez. Umakyat talaga sila doon sa barko. Tinignan nila ang mga dala. Tinanong pa nga bakit nasira yung mga karton ng tubig kasi nabasa yung Talaga, nandun sila, nagtatanong-tanong. Then, the following day, matapos kami ng mga diskarga ng lahat ng mga relief goods, doon naman kami nag-volunteer sa RTR Hospital. Meron doon mga foreigners, mga doctors. Nandun lahat. Foundation. Tapos yung Personally, nandun si Ma'am Yeda. CNN. At that time, hindi pa siya congresswoman. Sa pagkakaalam ko, nandun pa siya at that time. Kasi talaga, siya mismo naggagawa. And then si Sir Martin, Congressman na doon si ano? Si Sir Martin, ang congressman at that time. Siya mismo personal andun. Hindi na rin yun makakain. Kasi hindi rin kami makakain at that time. Siguro makakain man hindi na sa tamang oras pa. Personally, nandun talaga si Sir. Hindi ako nagsasalita dito dahil sa tao ako ni Sir Martin, but living witnesses. So sila, one of the volunteers sila din doon at that time.
Marami pong salamat sa na-share ninyo. At ngayon naman po ay dumako naman tayo kayo. Pakilala po muna kayo. Ako po si Jessica Nunay. Usa po ako nga volunteer kanang Yolanda. So, talaga ang ano ni Sir Martin tsaka nila Bibim, andoon talaga sa barko sila. Paano pa nga sa amin. Sabi pa nga niya sa amin na, sige, pagkatapos na mag-snack kami, kain kayo. Yun ang sinabi sa amin. Tapos, pagkatapos noon, bumaba na sila. Kami na ng lahat ng mga sa barko doon. Babaan ng mga nila doon. Yung mga Release. mga goods nila. Marami ang goods nila yung nila dito sa Isang barko sa barko. Punong-puno yung isang barko. Oo. Hindi nga lang yung siguro kasi yung Mga kumot. una doon sa doon sa ulot, tapos pagkatapos doon sa ulot dito na siguro yun yung pangalawa na barko. Oo, kasi may naghingi din sila ng volunteers namin na ma-assign dito sa port area dito sa Tacloban. Pero at that first day, I think November 13, isang barko doon talaga sa Tolosa. Punong-puno siya kasi basang-basa na yung iba, yung mga mineral water, Wala So, grabe talagang isang barko? Ang barko, laki ng barko eh. Oo, may mga tubig. Sa isang Tubig, gatas. sa isang Gatas, kwarto, corned beef, corned beef, lahat ng tapos mga ang tubig, antos. iba rin yung linalagyan. So, grabe pala talaga no kasi ang tulong na binigay, isang barko talaga at talagang yung naririnig pa Hindi galing sa gobyerno yun. Personal nila. Personal nila. Personal ni Congressman. Nagbaba kami Martin. ng balde, nagbaba kami ng yung kawali, nagbaba kami ng kaldero. Ay, grabe pala, no? Oo, nagbaba kami ng mga kutsara, yung sandok. Oo, nagbaba kami ng mga plato. Gadwena sa Palisa. Dito sila, nung umano ng Yolanda, nandito na yung mga bata, pati yung barangay captain namin, saka yung asawa niya nandito. Biglang umano ang dagat. Umano dito ang dagat, tapos sila, umano na sila sa taas. Nang palang, ng alon na umano dito, hindi pa na ang namin dito. Yung pangalawa, sumagad na doon. Hanggang second floor na po. Hanggang second floor. At saka yung pangatlo, yung nang mas grabe. So, tatlong alon ang alon, storm surge yung tawag nila. Storm surge. Yung barangay captain namin, nandun na sa bubong. Nandun na siya, at saka yung mga may nanay na mayroong bagong panganak, na may bata. Yung bagong panganak na bata, 2 beses yata na nahulog. Na naman sa tubig, inaakyat na naman, pinupulot ng mga ibang tao dito, inaano naman sa taas, ibinibigay sa nanay, para pangalawang beses. Pero yung bata, sa awa ng Diyos, buhay siya. Oo, nag-aaral na siya ngayon, siguro mga grade 5 or grade 4. Yung bata niyo. Kamag-anak niyo po siya? Oo, pamangkin ko yun. Sa inyo po, no? Kasi alam naman natin na maraming namatay, ano? Sa marami pamilya po. niyo po, meron pong... Sa pamilya ko, yung manugang ko at saka 2 ako. Namatay sila. Oo, namatay. Pero hindi dito kasi lumikas sila doon sa eskwelahan, doon sa paralan ng Kalugtog. Kaya lang, yung eskwelahan ng Kalugtog, umapaw din ang tubig. Oo, hanggang bubong. Kaya yung manugang ko at saka yung ako ko, hindi nakalikas kasi natrap sila sa loob. Hindi na nakalabas. Yung isa kong apo, nakasama niya, yun lang ang nakalabas. Doon siya lumabas sa maliit na bintana sa CR. Doon lumabas yung isa kong apo. Nakalangoy siya at saka kumapit siya sa kawad ng kuryente. Pumunta siya sa isang puno ng kahoy at doon na siya hanggang sa umano ang tubig. Buti hindi na kuryente, ano? Wala na kuryente kasi. Kasi nga nag-shutdown yung kuryente. Yung iba namang mga bata nandito, yung nag-iiyakan na sa kanyang barangay captain namin, umiiyak na rin. Tapos pagkatapos ng
pinabukasan ng umupa na yung tubig. Umitas na po sila sa Pero ako, pag ano ng tubig, pumunta ako dito. Inano ko doon yung mga namin, kung ano yung nangyari. Sa ngayon po, okay na po kayo. Okay na po. Kasi napasi ko po na naiiyak kayo. So, tanong ko lang po na every time po ba na may parating na bagyo, yun bang fear nung Yolanda? Parang, Oo, ganun pa rin ang ano namin. Kasi hindi pa nag-ano ng signal number 1. Lumilikas na yung mga tao dito. Pumupunta na sila sa bayan. Parang may phobia na kayo. Yung iba nga, kasi yung JICA, nagtayo ng building dito. Yun ang ginagawa namin evacuation center, yung iba dito rin. Kasi ito, ipinagawa ito ni FM. Sa pagkatapos. FM? Sino ba yung FM? Sinong FM po? FM Romualdez po. Ang FM, Ferdinand Martin. Oo. Romualdez. speaker. Kaya pala FM. Kasi siya ang noon, congressman. So, isa siya sa mga pinakang unang rumisponde. Oo. Tumulong po sa inyo. Nung umano na ang tubig, hindi nagtagal, punta sila dito. Saka, yung ano namin, ito kasi ito nandito na kung yung hagdanan na ito doon. Nawala na. May hagdanan po, pero kunan na doon. iba na yung tsura. Oo. Umaling na sa ibang lugar. Oo. Kaya, pagdating dito nila congressman, natingnan nito nila, saka yung mga bintana doon, wasak. Oo. Wasak na kasi. So dito po, nakita niyo mismo si speaker. Oo, kasi pumunta siya dito. Pumunta siya rito. Oo. Kasi yung ano naman, yung mga taga rito sa amin, para dito yung mga tulong, nagtulong-tulong din kami ng mga tao dito. Yung mga Siyempre. barangay officials at saka yung mga tao rin, tumulong na rin sa amin. Kasi yung ano sa Kalugod, sabi nila, hindi naman kami dumadaan doon. So kami lang kami naglinis. 10 years na po kagawad, pero parang fresh na fresh pa yung alaala sa inyo. Naiiyak po kayo eh. Kasi yung ano po, yung dalawa ko nga, mahal ko yun eh. Dalawa mong apo, Oo, dalawa. Namatay? Namatay. At saka yung ano ilang ko, taong kulang siya nung ano na yun? mga apat na taon yung isa 7 yata. Naiiyak din si Mami Ping. Si speaker daw po ay walang nagawa dito sa inyo. Ay, no. Siya kasi nung paggawa dito ng ano, para yung Ano to? pag-update niya. Bahay ninyo to? Ano to? Hindi, but dati, barangay ulit to. Barangay ho to? Siya rin ang nagpagawa nito noong una. Kaso, nung ng Yolanda, may nasira dito, kaya siya rin ang nagpaano nito. Siya pala nagpagawa nito. Barangay. Ang ganda po. Siya So, rin. kagawad, hindi pala totoo yung mga kumakalat sa Hindi. Manila na si speaker daw, wala daw na itulong sa Mayroon Yolanda. naman. Kasi hindi lang paggawa dito, nag-ano pa sila dito ng bigas, 10 kilo bawat pamilya. Ay, grabe. Oo. Tapos, yung ano, yung... Ang hilig pala nila magbigay ng Oo. bigas na napakarami. Marami kasi yung nabigyan nila ng bigas. Tapos yung yung mga damit na para sa mga dito. Mayroon din pinagbigay. Saka yung ano namin sa health namin sa health center. Kasi yung health center namin dito rin kami na-wash out din yun. So nagbigay din sila ng mga yung pang-BP nga. Kasi ang mga tao dito natataranta kasi. So nagbigay din sila at saka yung mga medicine, yung mga vitamins para sa mga bata. Pinagbigyan din kami nila. Paglibot po namin, na-amaze kami sa mga kalsada kasi talagang, wow, hindi Ang namin lalaki, nakikita yun sa ang Manila. Yung talagang yung bypass road ninyo, Ang talagang, lalawak. talagang ang gaganda ng mga ilaw po, tsaka malalawak at malilinis. So, Nung na-amaze Yolanda po po, talaga. kagawad na po kayo. Kagawad ako. Kasi pang last term ko yata yun. Yolanda, at saka na-extend naman. Ngayon, kagawad na naman ako. Sabi nga nila, recycle ka na. Ganun po talaga yung kapag yung magaling, talagang Binabalik. binabalik ng tao. So sa amin po, no, ako taga Manila ako, taga Bicol, taga Cavite. So hindi po namin masyadong kilala si speaker. So kami po, naka-base po kami sa mga nalalaman namin sa social media. Sa ngayon kasi may mga influencer na, yun nga, nakakalungkot na sinasabi na
si Speaker daw po ay hindi tumulong dito. So, malinaw po, sinabi niyo po na fake news yun. So, tanong ko lang po sa inyo, ano po ba yung pagkakilala ninyo na pwede niyo maibigay sa amin na si Speaker, ano po ba siya dito sa inyo? Ay, para sa amin, madali siyang anuhan. Lapitan. Oo, lapitan. Kasi yung may ano nga kami dito, yung isang naging SK namin noon, scholarships. Kay congressman. Naging scholar siya. At ngayon, tapos na siya. And nakapag-asawa na siya rin. May tanong po ako. Kung sakali lang po na totoo yung sabi-sabi ng mga nagmamarites sa Manila na si Speaker daw ay may ambisyon na maging presidente sa 2028, boboto niyo po ba siya? Kakampi niyo po ba siya? Kung Ay, syempre naman, tagaliti yun. At saka, hindi naman mahirap kasi anuhan sila. Pag may kailangan kami dito, pumunta lang kami sa opisina nila. Inaano kami. Laging bukas yung opisina nila. Laging bukas kasi. Ako nga nagpunta ako doon nung ano ba yun. Humingi ako ng tulong kasi yung anak ko na ano sa Yolanda. Malaking ano dito kasi ito natuklap. Oo. Ngayon humingi ako ng tulong. Ito naman naman ako. Pinaraan ako ng punta ako sa Bethany. Ito tinulungan nila. Pinagyan ko ng medicine ng anak ko. Hanggang ngayon, may ano pa rin siya sa maintenance niya. Kasi natuklap kasi yung ano niya dito, nakita yung scrum. So ganun pala maasikaso si Speaker. Oo, Ganun. siya kasi ang nag-ano namin dito. Maraming naitulong din siya sa amin. malinaw na po sa akin, no? Kasi yung isa yung sinasabi, FM. Noong una, hindi ko nga kilala sinong FM. Alam ko FM, Ferdinand Marcos. Kasi yung ano namin Ferdinand dito sa... Martin pala. Ferdinand Martin Romualdez pala yung FM. Ganun sila ka-close kay Speaker. Kasi tayo nga, FM. ako speaker. Pero sila FM lang. FM. Ferdinand Martin. Diba? Alam ko kung anong FM. Ang alam kong FM yung FM radio. Ano na yung Masikaso. kita namin yung masikaso siya yung kasi yung nanay din niya masikaso din sa mga Kahit noon pa, family nila, ganun ang ugali. talagang gano'n ang pamilya. Sabi gobernador yung tatay niya, tama? Doon? Oo, si At saka naging speaker din yung ano. si Kokoy. Kokoy ba yun? Hindi kami kasi masyado familiar. Mga kokoy. Oo. Sanay lang. Ibig Kasi, di ba, pag sinabing Romualdez, yung dating sa iba, parang mga burgisan niya to, mga lahing mga, Parang ang hirap, lapitan. Hindi naman pala ganon. Hindi naman gano'n si kasi FM lang kasi yung tawag niya sa amin. Sa amin po kasi, no? Sa amin, sabi sa Maynila, lalo tayo mga lawyers. Sa kanya, Congressman FM. Congressman FM pala siya. Pero marami na po kami nakausap. Wala pong tumawag sa kanya ng congressman. Puro FM lang. FM lang. So, ibig sabihin, ganun siya ka-close sa inyo. Ano pong masasabi niyo sa mga bumabatikos kay Speaker Martin? Ay, sana FM huwag kang mag-ano sa mga patikos sa inyo. Maging ano ka lang, kalma lang. Saka kami dito, talagang tutulong kami sa inyo. Makasuporta kayo. Oo, sasuporta din kami sa kanila. Yun. Maraming salamat po sa inyo. Salamat man, kagawad. Maraming salamat. Salamat po sa pagpapaunlak. Tapos na naman yung mga marites po. Fake news pala po na wala daw na itulong. No? Fake news. Ako po si Nakita niyo na mga So, kwento niyo nga sa akin, kuya, yung sinasabi niyo na Speaker Martin Romualdez, sila yung tumulong na makapunta kami doon sa babae. Sila nag-asikaso doon sa kuryente, sa mga patubig, sila nag-asikaso. Hindi totally kasi national yung babae. Sila yung tumulong para maka-evacuate kami doon, transfer. Kasi kailangan ng mga sasakyan at saka patubig, ilaw. Sila nag-asikaso. Libre patubig, libre pa ilaw. So napakaganda po talaga ng tulong ni Speaker Martin sobra. Romualdez. At talagang makikita po natin dito na yung kumakalat sa social media ay talagang mga fake news yan. Sunog na naman po mga kaibigan yung mga tao na mapanirang puri at talagang gustong gibain si Speaker Martin Romualdez. So wag po kayo maniniwala dahil eto po mga kaibigan ay mga taga-takbo
Tacloban. Sila po ang merong authority na magsalita tungkol kay Speaker Martin Romualdez. Maraming pong salamat ulit, Kuya. Yung inyong last word. Salamat, huwag kayong maniniwala sa mga usap-usapan. Ang importante, buhay tayo. Salamat. Sir, pakilala muna kayo. Ano pong pangalan ninyo? Yung pangalan ko, Rodolfo Musca, yung palayaw ko po. Okay, sir, tanong ko po, ano po yung ginawa nyo noong time na nalasa yung bagyo ng Yolanda para kayo ay makaligtas? Doon ako sa kasin doon, sa may highway. Doon ako nakaakyat doon sa second floor. Saka wala na yung bubong, yung tubig. Sa ano na, puno na yung sa ilalim. Nakaano kami, nakaakyat kami yung mga kapatid ko, yung pinsan. Doon kami nakaano sa taas. So, ibig po sabihin pala kapag wala kayong second floor, Wala. Pwede ka kung saan ka makakapit ng mga kahoy sa gilid ng bahay. Sa malakas yung tubig, madali. Tumas ka kaagad. ibig po sabihin, sir, walang yung talagang biglang taas? Oo, biglang taas. Yung tubig ka, parang madumi na eh. Galing sa ilalim yung mga parang tinabog. Pero, nakaligtas naman po kayo lahat? Praise God. Maganda naman po at nakaligtas kayo lahat. So, pagkatapos po mangyari yun, ano po yung ginawa ninyo? Bumaba ako, pumunta ako dito. Tsaka yung madali lang naman yung tubig. Bumaba, na kagad. Pumunta ako dito sa bahay. Kasi patatid kami. Yung sinanay, sobra 90 plus yung edad niya. Paano nangyari po sa kayo? Kinukuhat lang yung pamangkin ko. Umabot na si nanay ng 100 plus. Wow, praise God. So, very traumatic pala talaga yung Yolanda. So, Maraming nagkantinanay yung mga foreigner. Talaga si nanay. Kaya kung kaon na itong nakasya, kung natumba yan doon, papunta doon. Ubos sila lahat. ito po yung nyo, bahay. Ako bahay na. Pero ako naman, doon ako sa kabila yung So kasi po ang presidente that time si Pinoy. So ano po yung tulong? Mabilis ba yung pagtulong sa inyo? Yung tanawan, medyo late lang ang nila. Yung parang binabalik, parang walang Parang binabalik para wala. sa panulang hanggang sa panulang tulong. Ganun. Para yung hindi umaabot dito. So parang namili lang sila ng tutulungan. Ako ng Diyos naman, may pumasok dito yung mga non-government. Yung sa amin naman ditong barangay, hindi na dumadaan sa munisipyo. Diretso na dito sa amin. Yan ang maganda eh. Hindi na pumasok din sa munisipyo. Diretso na sa amin dito. Kami na ang bahala yung para sa barangay namin. Maraming nagbigay sa amin dito. Direkta. So, tatanong ko po sir, no, kasi alam naman po ninyo yung nangyari ngayon sa politics, no? Tapos sa Manila po kasi, ang daming yung mga pinapakalat ng mga marites na si Speaker Martin Romualdez, hindi daw tumulong, wala daw ginawa ng panahon ng Yolanda. So, ano pong masasabi niyo? Totoo po ba yung sinasabi nila? Tumulong naman yun. Kaya hindi man yung sinasabi. No? Basta mayroong darating na relief, ganyan. Kasi, parang yung sinabi po ni Hindi naman ibig sabihin nga hindi mag-aano si Romualdez. Bibigay yan. Parang yung sinabi po ni PBBM na sinabihan niya si Speaker Martin na mag-stay muna sa Manila kasi siya po yung nag-aasikaso sa mga funds para ma-release, no? Para pagtulong nga dito sa nangyari sa Yolanda. So, bilang tanungin ko lang po kayo, sir, no? Ano po yung pagkakilala niyo kay Speaker Martin Romualdez bilang isa pong public servant? Okay, mabuting tao naman siya eh. Ito po yung nangyari. Matulungin din.
alam mo na, hindi naman ako nakapunta doon. Wala akong komunikasyon. Yung si Kapitan yung galing sa Tingog. So nakita ko nga po dun sa kanilang sa Tingog headquarters, ang daming mga nire-repack na mga siguro itutulong nila yun. Ako po siguro para sa summer yun. Yung calamity na yun. Maraming pong salamat sir sa inyong pagpapaunlak. Ako po si Admin Rich. Yan. Kung meron po kayong Facebook, pwede nyo rin akong i-follow. Salamat po, Admin Rich po. Bye-bye po. Siyempre, hindi rin makakalimutan ang selfie. Nung papaalis na ako, hinabol niya ako at pinakita ang picture ng kanilang bahay nung panahon ng Yolanda. At itong puno na to na nabuwal. Subalit ngayon, tila wala na ni isang bakas na minsan sa isang panahon ang Tacloban ay nabiktima. Kita nyo na mga guys, so hindi totoo ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talagang sirain ang ating speaker. Sunog na naman mga guys, ang mga tao na naninira kay Speaker Martin Romualdez. Dahil nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Dahil ang ating Speaker Martin Romualdez ay isa sa mga nauna na tumulong dito sa mga biktima ng Yolanda. Kaya sa susunod mga guys, huwag na huwag kayong maniniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Dahil alam niyo na, yung mga yan ay talagang walang gagawin hanggat hindi nila magigiba si Speaker Martin Romualdez. Ngunit paano nga ba nila magigiba ang isang tao na talaga namang napakaganda ng ginawa sa kanyang sariling bayan? Remember, ang laging ang sinasabi ng ating Pangulo, kahit gaano pa man karami ng mga tao na sa iyo ay kumekwestiyon sa iyong mga ginagawa, gaano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga namang ikaw ay ginigiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At sa bandang huli, wala silang masasabi dahil ang sabi nga ng ating Pangulo, at the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth.